Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay i-discuss ko sa inyo yung libreng pag-aaral ng Spanish language dito sa Madrid, Spain. Kaya kung ikaw ay papunta pa lang dito sa Madrid, Spain, o kaya naman ay narito ka na sa Madrid at gusto mo mag-aaral ng Spanish language, pwede mong itry na magpa-register dito sa pinag-aralan ko. Ito ay sa Plaza Castilla, sa may simbahan ng Catholic Church. Ito ay sa Parokya Nuestra Señora del Espino. At ito ay sa Calle del Conde de Serrallo 17, Madrid. Sa mga gustong mag-try na mag-register ay kailangan nyong i-follow ang Tahanan Creatives kasi doon sila magpo-post ng information kung kailan ang registration at kung ano yung kailangan nyong isend sa email address na ibibigay nila at kung anong date at kung anong oras. Base sa aking experience last year, nag-post sila sa kanilang FB page by first week ata yun ng September. Nakalagay yung details kung paano yung gagawin mo. Then, September 9, kailangan namin mag-send ng email sa kanilang email address. Then, kailangan nakalagay doon yung complete name mo. Unahin nyo ang last name, then pangalan mo. Nasa sa inyo na kung ano pang idudugtong nyo o ano pang ilalagay nyo doon sa inyong email. Then, dapat alas 9 ng gabi ay ma-send mo yon kasi paunahan. Kailangan umabot ka doon sa available na slot. Ang pagkakaalam ko ay 80 yung kukunin. Kaya dapat ay paunahan. Kanya-kanya ng diskarte. Yung iba kong mga kaklase, ang ginawa pala nila, sa email pala natin ay pwede mo yung i-schedule ng alas 9 para hindi mo na kailangan bantayan ng oras at automatic na itong magsisend ng alas 9 ng gabi. Pero ang ginawa ko ay inabangan ko yung oras. Bago mag alas 9, nakabantay na ako sa telepono. Naka-ready na yung email ko para pipindutin ko na lang yung send pagpatak ng alas 9. Parang sa palagay ko, mas maganda na ganun ang gagawin mo. Babantayan mo yung oras kesa sa isiset mo. Kasi, base sa pag-uusap namin nung last day namin, nung after graduation, kasi nagbanding kami, yung number nila ay medyo late. Pero yung number ko ay nasa 25, I think, yung number ko doon. Then, yung iba ay nasa matataas na yung number, medyo alanganin. Pero kaya mas maganda kung kaya mo, ay bantayan mo na lang yung oras para pagpatak ng no alas 9, ipindutin mo yung send. Ito yung message na inilagay ko sa email ko. Hello, good evening. My name is De Los Reyes Madel. I want to register for Spanish class, first timer. I am hoping to get a slot for these coming classes. Thank you so much. Yun lang. Then, mag-aantay kayo ng 2 araw para sa reply nila para malaman mo kung anong number ka, kung ikaw ba ay pumasok dun sa available na slot o hindi. Magre-reply sila sa iyo at sasabihin na ikaw ay accepted dun sa Spanish class at kung ano yung iyong registration number, katulad ko, number 25 ako, at sasabihin doon sa email na paki-confirm kung ikaw ay makakapunta sa registration date na sasabihin sa inyo. Then, syempre, ang ginawa ko ay nag-message ako ng thank you so much for getting a slot. I'm coming. Count me in. See you on September 22. Good night. Ayun, kasi September 22 kami pinapabalik. Then, nakalagay din dun sa email nila kung ano yung mga dapat dalhin. Kailangan mo dalhin yung iyong passport kung ikaw ay wala pang papel at kung may papel ka naman na ay yung iyong DNI. Hindi mo na kailangan itong ipa-photocopy kasi i-check lang naman nila yung pangalan mo. Then, magdala ka na rin ng pang-registration fee mo na 30 euro. Kailangan ay eksakto. Kaya kailangan ay eksakto kasi ilalagay yun sa sobre individually. Then, kapag ibabalik na sa inyo, haginapin yung pangalan mo kasi nakalagay na yun sa sobre, bawat isa. Then, kung ano yung ibinigay mong pera, yung mismo ang ibabalik sa iyo. Kaya kailangan talaga ay eksakto yung pera na dadalhin nyo. Kasi nga, separate, hiwa-hiwalay. Hindi yun katulad ng sa mga kahera na iba na pagsasama-samaan yung pera na pwede kumuha ng sukle doon sa ibinigay nung nauna. Hindi pwede. Kasi nga, ilalagay sa sobre.
Ngayon, pag pumunta na kayo doon, kailangan nyo ipakita yung email na natanggap nyo, kung anong number kayo, para confirmation na kayo talaga ay pumasok doon sa available na slot. Tapos, magdala din kayo ng ballpen kasi nga magkakaroon kayo ng examination or simple test para ma-determine kung saang grupo kayo isasama. May napakadali lang naman ng exam. Ito ay essay para lang ma-check kung ano na ang capacity ng iyong Spanish. Kung kaya mo namang sagutin yung katanungan na naandun, mas maganda sagutin mo. Pero kung hindi mo naman kaya, ay okay lang na hindi mo sagutan. Lagyan mo lang ng pangalan mo, pwede ka nang umalis. Ang duration ng klase ay mula October hanggang June. Kaya halos 9 months yung pag-aaral nyo ng Spanish at ito ay 1.5 hours mula 6:30 ng hapon hanggang alas 8 ng hapon or gabi. May booklet kami na binili doon kung saan ay ginagamit din sa pagtuturo ng mga professor. Pero hindi namin yun natapos kasi hindi naman lahat ay nakabase lamang doon sa libro. Huwag kayo mag-expect na magsasalita ng English ang inyong mga professor dahil nga ito ay Spanish language. Lalong-lalo na kapag napunta kayo doon sa aking professor dahil talagang Spanish siya, kahit marunong siya mag-English ay talagang Spanish ang usapan. At kapag magsisimula na ang klase, bawat klase ay tig 50 ng student. Bali 5 yung professor ng Spanish language dito. Depende na lang kung saan grupo kayo mapupunta. Kaya lang, kadalasan sa simula, kumpleto pa, pero habang tumatagal ay paunti na ng paunti. Halos doon sa 5 grupo ay wala doong naging perfect na 15 na graduate. Pero meron doong klase na umabot ata ng 12 sila, pero sa aming klase ay naging 6 na lang kaming natira. Imagine niyo, napakarami ang nawala. Sayang yung slot kasi maraming mga kababayan tayo ang nag-send ng email kaya lang hindi sila nakaabot doon sa slot. Tapos yung mga tao na umabot doon sa slot ay sinayang nila yung opportunity na naibigay sa kanila. Sana pag-isipan yung mabuti kung kayo ay magre-register dito kasi sayang naman yung slot kung hindi nyo lang din itutuloy. Sana napunta na lang doon sa mga tao na talagang interesado na mag-aral ng libre. Kasi marami dito ang mga pwede kayong pasukan na pag-aaral ng Spanish kaya lang may bayad. Yung ding mga Spanish classes na medyo mahalang bayad. Depende na lang talaga kung saan kayo mag-e-enroll. Ito kasi ay walang bayad. Kaya napakagandang opportunity nito para sa inyo. Kaya sana if ever na kayo ay makakapasok o makakakuha kayo ng slot, huwag nyo sanang sayangin. Pwede naman kayong umabsent paminsan-minsan kung halimbawa isinama kayo ng employer o kaya meron kayong importante na lalakarin, pwede naman yun. Pero yung automatic na hindi na talaga kayo papasok, sayang talaga yung slot na dapat ay napunta na lang sa iba. Then, ang graduation ay 3rd week ng June. Ang bawat klase ay may color coding. Kadalasan ay may white, may yellow, may blue, may pink. Yan, depende na lang kung anong kulay ang maa-assign sa inyo. Then, bawat klase pala ay magpa-perform ang mga student. Kaya, nasa sa inyo na lang ng klase nyo, mga kaklase mo, kung ano yung mapag-uusapan nyo na ipo-perform nyo sa araw ng graduation nyo. Siyempre, dapat Spanish to. Either kayo ay kakanta or sasayaw or kung ano man ang mapag-usapan nyo. Then, during graduation day, required na magsimba or umattend ng mass ng 5:30 lahat ng mga ka-graduate at merong doon designated na upuan para sa mga graduates. Then, syempre, magkakatabi yung magkakaklase at after ng mass ay may picture taking yung mga magkakaklase kasama yung kanilang mga professor at saka yung pare na nag-mass sa araw na yon. Then, after ng picture taking ay pupunta na doon sa designated na venue kung saan gaganapin ang graduation. Doon din sa may simbahan. Then, syempre, may konting introduction, then ipapakilala yung mga professor, then magsisimula na ang program. Syempre, by group, magpe-perform yung bawat klase.
Tapos noon, kapag nakapag-perform na, iabot na ang diploma. At kapag naibigay na ang mga diploma, syempre, bawat class din ay may picture taking. At ang kagandahan dito ay meron talagang meron talaga doong professional na photographer, which is ipopost din yon sa Tahanan Creatives. Kaya pwede rin kahit wala kayong picture, pero syempre, para makapag-post tayo ng mas maaga, mag-picture tayo ng sarili natin. After may ibigay ang diploma, syempre may konting closing speech. Then after nun, may instruction na doon sa likod ay pwede nang i-refund yung 30 euro na ibinigay ng registration. At kung halimbawa gusto mong ituloy ang pag-aaral ng Spanish, iiwan mo yung 10 euro para sa reserve mo dahil ikaw ay mag-aaral ulit ngayong darating na October, then ay babalik sa iyo ay 20 euro. Pero kung hindi ka naman na interested na magpatuloy pa sa pag-aaral ng Spanish, buo yung 30 na iaabot sa iyo. Ayan, sana ay meron kayong natutunan sa video ito at sana ini-encourage ko kayo na mag-aral kayo ng Spanish kasi malaking ding tulong ito, lalong-lalo na kung kayo ay walang time na mag-self-study o kaya naman ay English ang usapan nyo sa inyong mga amo kasi malaking ding tulong ito. Pero kung halimbawa kaya nyo naman na mag-self-study ay okay lang din. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay makatulong ang video ito sa mga kababayan natin na narito na sa Madrid, Spain o kaya ay pupunta pa lang dito sa Madrid. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay magkita-kita tayong muli sa aking mga susunod na videos.